sa pagpala ng pagmamahal. Welcome to our 365 Day Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay bakit tinatawag si Jesus na Logos. Ngayon po ating Bible verse ay tungkol sa John chapter 1 verses 1 to 3. At buksan po natin ang ating pusat-isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. O sa Tagalog, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi magawa ang anumang bagay na ginawa. Teachings. Jesus is the Word, Logos. Number 1, the Word is God. Pag sinabing the Word was God, ang linaw na tinuturo sa ating Biblia na si Jesus ay tunay na Diyos. Hindi siya propeta lamang, hindi siya messenger lang, kundi siya mismo ang Diyos na nagkatawang tao. Ito ang dahilan kung bakit kapantay niya ang Ama sa kaligtasan at kapangyarihan. Teaching number 2, the Word is the agent of creation. Sa John chapter 1 verse 3, magbabasa na through Him all things were made. Ibig sabihin, si Jesus ang kasangkapan sa paglikha ng lahat ng bagay, langit, lupa, at tao, at lahat ng nasa mundo. Walang anumang nalikha na hindi dumaan sa Kanya. Pinapakita dito na ang kapangyarihan at pagka-Diyos ni Jesus ay sa simula pa lamang. Teaching number 3, the Word became flesh. Sa verse, sinasabi na the Word became flesh and dwelt among us. Ibig sabihin naman ito ay nagkatawang tao si Jesus at nabuhay bilang tao, namuhay, nakaramdam, naglingkod at nagligtas. Ito ang pinakamalaking pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Diyos mismo ang bumaba sa lupa para iligtas ang tao. Application number 1. Grow in your relationship with Jesus. Dahil si Jesus ay Diyos, siya ang creator at nagkatawang tao para sa atin. Ang tamang tugon ay panalingin ng relasyon sa Kanya. Ito ay panalangin araw-araw, magbasa ng Biblia, sumunod sa Kanyang utos at magtiwala sa Kanya sa bawat sitwasyon. Application number 2, fellowship with Jesus at His Church. Hindi nilikha ng Diyos ang Kristiyano mismo para gawin na mag-isa. Tinatawag tayo para makisama at maging bahagi ng simbahan at mga kapwa-mananampalataya. Kailangan natin ng suporta, may nagtuturo at may nagbabantay upang may nag-encourage sa pamamagitan ng fellowship. Application number 3, proclaim Jesus to the world. Ang Jesus ay Diyos, tagapaglikha at tagapagligtas. Tungkulin natin ibahagi siya sa iba. Hindi kailangan mag-preach sa stage kahit simpleng paraan. Ito ay yung pagkukwenta ng ginawa niya sa buhay mo, pagpapakita ng mabuting ugali, pag-imbita ng mga kaibigan sa church o pagsasagot ng mga tanong tungkol sa Jesus. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.